Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Labing-walo na ang kumpirmadong nasawi at 24 naman ang patuloy na hinahanap sa paglubog ng MV Tricia Christine 3 sa Balok-Balok Island sa Basilan na papunta sanang Hulo-Sulu. Giit naman ng PCG, hindi overloading ang dahilan ng nasabing trahedya. Mag-aalas 2 ng madaling araw na makatanggap ng distress call ang PCG mula sa MV Tricia Christine 3 na may sakay na 332 pasahero at 27 tripulante. Ayon sa PCG, umalis ang barko mula Zamboanga Port pasado alas 9 ng gabi na may maximum capacity na 352 passengers base na rin sa manifesto nito. Mixed emotion. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Almost 4 hours kaming palitaw-litaw sa dagat. So rescue come at around 3 o'clock. Sana imbestigahan yun. Kasi hindi naman masama ang panahon. Bakit lumubog na walang bagyo, walang kuwan? Ginising ako ng asawa ko, sabi niya, yung barko sumagilid. Kahit nandyan na yung mga rescuer, matagal pa kami makuha kasi marami talaga kami. Asawa ko tsaka anak ko. Hindi pa nanap. Kasi nung lumubog yung barko, nagkahiwalay kami. Bumitaw sila sa akin. Sa kabuuan, mahigit 300 pasahero ang nasagip ng otoridad, habang 28 ang agad na sinugod sa ospital para bigyan ng paunang lunas. Patuloy ang search and rescue operation sa 28 pang nawawala. Giit ng PCG, hindi overloading ang sanhi ng paglubog ng barko dahil sinunod nito ang 352 passengers maximum capacity. Wala rin naitalang oil spill sa nangyari. Samantala, nagbigay naman ang LGU Basilan ng food ready to eat sa mga biktimang nasagip sa paglubog ng barko. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa sanhi ng paglubog ng MV Tricia Christine 3. Sa pahayag na inilabas ng Allison Shipping Lines Inc. na may-ari ng nasabing barko, sinabi nitong agad silang nagpadala ng quick response at nag-deploy ng sasakyang pandagat sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa otoridad habang isinasagawa ang search and rescue operations at investigasyon sa nangyari. Nagpasalamat din ang pamunuan sa Basilan LGU sa tulong na ibinigay nito sa mga pasahero at taus-pusong nakikiramay sa mga pamilyang apektado sa nangyaring trahedya. Muling inihain ng Makabayan Block ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong tanggihang tanggapin ng Office of the House Secretary General dahil nasa abroad noon si Secretary General Cheloy Garafil. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. Bumalik sa Office of the House Secretary General ang mga miyembro ng Progressive Group na Bayan at mga kongresista ng Makabayan Block para muling i-file ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwebes ng nakaraang linggo, unang inihain ng grupo ang reklamo pero hindi ito naitala bilang opisyal na natanggap dahil wala noon sa tanggapan si House Secretary General Cheloy Garafil. Ngayong nakabalik na mula Taiwan si Garafil, personal na niyang itong tinanggap mula sa mga complainants. Nangangamba naman ng grupo na mawalan ng silbi ang inihain nilang reklamo kung maire-refer agad sa House Committee on Justice ang naunang impeachment complaint laban sa Pangulo. Paano ho yan? Baka magkaroon na ng referral mamaya. Hindi na kami makasama. Mamadaliin yung referral to trigger the 1-year ban. Sabi niya, labas na sa kanya yon. Hindi niya kayang bigyan kami ng assurance na hindi mangyayari yon mamaya. Na ang resulta ay ma-exclude, ma-i-itsapwera yung iba pang nagnanais na mag-file ng impeachment at maghanap ng accountability ng pinakamataas na opisyal ng bansa. 3 articles of impeachment ang binanggit sa ikalawang reklamo. Inaakusahan ng Pangulo ng betrayal of public trust dahil sa mga proyekto sa pambansang budget para maging allocables ng mga kaalyado. Nakasaad sa reklamo na ang tinatawag na Baseline Balance Manage o BBM parametric formula ay nag-ugat umano ng pork barrel system sa alokasyon ng pondo at lumikha ng polisiya na inuuna ang political patronage. Inabuso rin daw ng Pangulo ang kapangyarihan nito sa unprogrammed appropriations. Ayon sa reklamo, sa pamamagitan ng pag-authorize ng paglabas ng naturang pondo, nalampasan umano ang oversight ng Kongreso
at nagamit ang pondo bilang instrumento ng pandarambong. Iginiit din ng complainants na may kinalaman ng Pangulo sa mga budgetary insertion at umano'y kickback schemes. Kabilang sa mga ebidensyang isinumite ng mga complainant ay ang sinumpaang salaysay ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang Cabral Files at ang transcript ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nakapulong rin ng Makabayan Bloc si House Speaker Bogie D. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, sinabi ni D na ipinag-utos niya na maisama sa order of business ng Kamara ang inihain nilang impeachment complaint. Samantala, inanunsyo ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi siya sasali sa lahat ng talakayan, deliberasyon at mga proseson may kaugnayan sa impeachment complaints laban sa kanyang ama. Paliwanag ng nakababatang Marcos, layo ng kanyang pag-recuse na matiyak na walang kukwestiyon sa pagiging lehitimo ng impeachment process. Nauna nang iginiit ng Malacanang na hindi alintana ng Pangulo ang mga inihaing reklamo na layon siyang patalsikin sa pwesto dahil kumpiyansa itong walang nilabag na batas. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Imbes na flood control, flood overflow ang kinahinatnan ng dispalinhadong proyekto na naman sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Batayan sa isinagawang inspeksyon ng gobernador ng lalawigan. At sa Pampanga, isa pa ring flood control project, gumuho. Narito ang report. Tinitiyak ng DPWH na mananagot ang kontraktor ng substandard flood control project na nadiskubre sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ang tinutukoy ni Secretary Vince Dizon ay 2 flood control project sa Barangay San Andres, Nauhan na ininspeksyon ni Governor Jurmelito Bons Dolor nitong weekend. Ayon sa gobernador, ang mga proyekto ay nagkakahalaga ng kabuang 422 million pesos. Pero imbes na flood control ay lalo pa nga bumaha dahil sa epekto ng dispalinhadong proyekto. Sinabi ng gobernador na hindi umano nasunod ang orihinal na plano sa proyekto at gumamit ang kontraktor ng substandard materials. Gaya ng undersized steel sheet piles na 3 metro lamang ang haba at pinutol pa mula sa 12 metrong sheet pile. Kaugnay pa nito sa isinasagawang inspeksyon sa iba pang sityo sa lugar, nadiskubre ang isang hindi tapos na road dike at esplanade sa kahabaan ng isang ilog. Ang nakakapagtaka lang po, 2 stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement, sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil 2 magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ngayon, makalipas lamang ang mahigit 1 taon, ito na ang flood control. Batay sa record ng DPWH, ang 2 proyekto ay parehas mahigit 210 million pesos at iginawad sa New Big 4J Construction Inc. at nilagdaan ang kontrata ng dating DPWH Mimaropa Director Gerald Pacanan na may kinakaharap ng kaso tungkol sa anomalya. Itong New Big 4J, kakasuhan na rin natin ito dahil substandard yung ginawa nila, hindi lang dahil kulang yung sheet pile, pero dahil ngayon, konting ulan lang, ay gumiba na naman. So, lahat yan ay mananagot. Samantala, nasira naman at bumagsak ang flood control dike na ito sa barangay Candating, Arayat, Pampanga. Nasa lugar na ang engineering team ng DPWH upang magsagawa ng agarang hakbang. Inihayag din ng kagawaran na isasailalim sa kompletong redesign ng proyekto upang matiyak ang tibay at pangmatagalang kakayanan ng flood control system. Isusumite sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang resulta ng investigasyon upang may managot sa pagguho. Unang-una, mukhang hindi talaga tama ang disenyo ng flood control sa Candating sa Arayat. Kung maalala ninyo, pinilit natin yung kontratista na ayusin dahil nga gumigiba yung mga pundasyon. Ngayon, hanggang ngayon, hindi nila maayos-ayos. So, kailangan na tayong magdesisyon dito na talagang panagutin na yung mga dapat managot dyan. No, kasama na yung mga tao ng DPWH, kasama yung kontratista, and meron na rin nag-report sa atin ng mga links
sa mga kongresista. At sa sports balita, best medal finish since 2001 ang ginawa ng ating mga atletang sumabak sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. At main draw para sa Philippine Women's Open nag-umpisa na ngayong araw. Tumapos sa pang-apat na pwesto ang Pilipinas sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Ito na ang pinakamagandang medal finish ng bansa simula noong 2001. 134 medals ang nakuha ng Team Philippines. 45 dito ay gold, 37 na silver at 52 bronze medals. Nagumpisa na ngayon ang main draw ng First Philippine Women's Open WTA 125 sa Rizal Memorial Tennis Center. Kahapon, patuloy ang paghahanda ni Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang laban kontra Alina Charaeva ng Russia, alas 7 ng gabi mamaya. Bukod sa tennis, ay ipinakita din ng mga local and international tennis stars ang galing nila sa tinikling sa open dinner kahapon. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez, magandang hapon.